Ang layunin ng ating pag-aaralan, mga kapatid, ay malaman natin kung ano ba ang kapangyarihan ng panalangin sa ating buhay bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Malaman natin kung ano ba ang magagawa nito sa ating buhay at ang prayer, kung gaano siya makakapagpatibay sa bawat isa sa atin. So, praise the Lord. Ang title ng ating pag-aaralan, mga kapatid, ay The Power of Prayer. Amen. So, kadalasan sa atin, mga kapatid, na iniisip natin yung prayer ay para lang kapag may problema tayo. Kapag may sakit, pray tayo. Kapag may exam, mananalangin tayo, no po, mga kapatid. Kapag may crisis, saka lang po tayo lumalapit sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, ang totoo, ang panalangin ay hindi lamang para sa emergency, kundi paraan ng paglapit natin sa ating Panginoon araw-araw. Hindi lang siya tuwing may nararanasan tayo, mga kapatid, kundi araw-araw, mga kapatid, kung saan parte na ito ng ating buhay. Sa Panginoon. Kung may Bible tayo, mga kapatid, ay samahan niyo po ako na basahin ito sa James chapter 4 verse 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dilisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Praise the Lord, mga kapatid. So, umpisa doon, mga kapatid, sabi dyan, magsilapit tayo sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon, handa siyang makinig, mga kapatid. So, hindi sinabi sa verse, mga kapatid, na hintayin natin ang ating Panginoon na lumapit sa atin kapag tayo ay may problema, may nararanasang hindi maganda. Kundi tayo mismo, mga kapatid, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ang lalapit sa Kanya. So, may tatlong bagay po tayo, mga kapatid, na pag-aaralan na nagpapakita ng kapangyarihan ng panalangin. Ang una, mga kapatid, prayer is dependence. So, ang panalangin, mga kapatid, ay pag-amin na hindi ko na kaya, na kailangan ko ang Diyos at may limitasyon ako bilang tao. So, in Luke chapter 21, verse 41 to 42, at siya'y humiwalay sa kanila na may agwat sa isang itsyang bato at siya'y nanikluhod at nanalangin, na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari sa akin ang kalooban, kundi ang iyo. So, praise the Lord, mga kapatid. Ito po ay, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nasa hardin ng Gethsemane, mga kapatid. At siya po ay nanalangin ng ganito, mga kapatid. Siya po, mga kapatid, ay kahit alam niya, mga kapatid, na may bagay na hindi magandang mangyari, mga kapatid, nagbigay halimbawa pa rin siya sa atin, mga kapatid, na kung paano ang manalangin sa kabila ng mahirap na dadanasin. Kasi eto, mga kapatid, yung ipapako na siya sa krus. And syempre, bilang nasa ganong sitwasyon, mga kapatid, mahirap ito sa kanya. And sa kabila ng kahirapan na yun, mga kapatid, lumapit pa rin siya sa ating Panginoon. And tayo, mga kapatid, ano po ba yung pinagdadaanan natin? Ano po ba yung nararanasan natin? Wala po ba tayo makain ng 3 beses sa isang araw? O kaya may problema lang tayo kasi hindi magkaaway ang mga magulang natin? O wala tayong financial, nagkukulang tayo sa financial, hindi na natin alam yung gagawin natin. Pangalanan natin ito sa ating isip, mga kapatid. Gaano po kaya ito kabigat, mga kapatid? At kung nalaman na natin kung paano ang ating Panginoon ay lumapit, nanalangin, mga kapatid, nagbigay ng halimbawa, ganun din tayo bilang mga tao. Ano man po, mga kapatid, ang ating pinagdadaanan, ang Diyos, mga kapatid, ang panalangin ng ating gawing sagot.
Sabi rin po mga kapatid sa Matthew chapter 11 verse 28, magsiparito sa akin kayong lahat ng mga papagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking papagpahingahin. So praise the Lord. Ayun po pala ng mga kapatid, ang panalangin po pala ay paglapit natin sa ating Panginoon na kapag hindi na natin alam talaga ang ating gagawin, lumapit tayo sa Kanya. At sa ating paglapit mga kapatid, ang makakamtan natin doon, kapahingahan. Amen. Kasi sa mundo na ito na ating ginagalawan, di ba po, puro nababalitaan natin bad news. Puro nababalitaan natin corruption and so on mga kapatid. And may sarili rin tayong problema na hinapangarap. Maybe sa pamilya, sa pag-aaral, sa kaibigan, at ano pa man mga kapatid. And nakakapagod po no, mga kapatid yung ganitong sitwasyon. Ngunit, sabi dyan sa ating verse na ating nabasa, lumapit tayo sa ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng kapahingahan. Amen. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. After natin magdasal mga kapatid, nandun yung parang umiwalas ang lumiliwanag ng mga kapatid. Nagkaroon ng rainbow. Kasi nagkaroon tayo ng kapayapaan sa mga bigat na ating pinagdadaanan. Amen. And makikita natin yung ganong klase ka-powerful pala ang prayer na kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, sasagutin niya tayo at pagpapahingahin pa at magkakaroon ng kapayapaan. Nahigit mga kapatid sa kapayapaan na makukuha natin kapag sa iba tayo lumapit. And minsan po mga kapatid, no, kapag may problema tayo, mas madalas tayo, o minsan mas madalas mga kapatid na lumalapit tayo sa kaibigan. And ano po kayo may papayo nila sa atin na okay lang yan, na kaya mo yan, na lilipas din yan. And na parang kung titingnan natin, hindi sapat mga kapatid, hindi sapat na marinig lang natin na kaya natin yan. Ang magiging sagot mga kapatid, panalangin dahil ang ating Panginoon ang mismong kinakausap natin mga kapatid. Amen. So praise the Lord. So, minsan mga kapatid, napapagod tayo kasi sinusubukan nating solusyonan ng lahat sa ating sarili lang. Amen. Pero mga kapatid sa prayer, sabihin natin sa ating Panginoon, hindi ko na kaya, ikaw nang bahala. At tayo ng mga kapatid, marami tayong prayer, marami tayong gustong ipanalangin sa ating Panginoon na matupad mga kapatid. At sabihin natin ito mga kapatid mamaya sa ating pagluhod. Praise the Lord. Kapag tayo mga kapatid ay nanalangin, natututo din tayong magtiwala sa ating Panginoon. Amen. So praise the Lord. Ang pangalawa mga kapatid, prayer don't make us anxious. Amen. Ang panalangin mga kapatid ay hindi ito nagbibigay, praise the Lord. Ang panalangin mga kapatid ay nagbibigay ito mga kapatid. Hindi ito nagbibigay ng pagkabalisa mga kapatid. Praise the Lord. Sabi dito mga kapatid, madalas iniisip natin na ang prayer ay para lang baguhin yung sitwasyon na pinagdadaanan natin dahil, yun nga, marami tayong pinagdadaanan na problema. Pero mga kapatid, ang prayer, ang binabago nito, ang ating puso. Amen. Praise the Lord. Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay magsiingat ng inyong puso at ang inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. So praise the Lord mga kapatid. Sabi dyan, huwag daw tayong mabalisa sa anumang bagay. So kapag sinabing huwag mabalisa sa anong bagay, hindi lamang sa financial, hindi lamang sa problema sa pamilya, kundi sa lahat mga kapatid, sa anumang bagay na pinagdadaanan natin. And kapag tayo mga kapatid ay nanalangin, tinuturuan
tinuturuan tayo nito mga kapatid na ilalak natin sa ating Panginoon ano man yung pinagdadaanan natin. And sabi nga doon kasi ng mga kapatid, kundi sa lahat ng mga bagay sa mamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Pinapakita natin dito mga kapatid sa ating Panginoon na kapag tayo ay nananalangin, yung pagkabalisa natin, sinusurrender na natin sa Kanya. Amen. Na hindi na natin kaya bilang mga tao no pong mga kapatid. And kapag tayo na ipanalangin na natin ito mga kapatid, sabi dyan sa 7, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Ibig sabihin na hindi maabot, hindi na kayang isipin ng pag-iisip natin bilang tao, mga kapatid, yung kapayapaan na makukuha natin, gaya kanina ng mga kapatid. Ano man po yung pinagdadaanan natin, yung kapayapaan, mga kapatid, kapag tayo ay mananalangin, ito po yung makakamtan natin. And praise the Lord. Sabi yan ng mga kapatid, ay mag-iingat sa inyong mga puso at inyong pag-iisip kay Kristo. So mga kapatid, yun po pala, hindi po sinabi na kapag tayo ay nanalangin, mawawala po agad yung problema. Pero mga kapatid, ipinangako sa atin yung kapayapaan. Kapag po pala tayo ay nanalangin, yun po yung pangako na makukuha natin, yung kapayapaan mga kapatid. Na sa kabila ng bagyo na pinagdadaanan natin, sa kabila ng mga problema na yun mga kapatid, yung kalooban pa rin ng ating Panginoon ang mangyayari. Ang kapayapaan niya pa rin ang makakamtan natin. So, yun po ang power ng prayer ng mga kapatid. Pangalawa yun, mga kapatid, na hindi tayo hinahayaan nito na mabalisa. At pangatlo, mga kapatid, prayer is relationship. Amen. So, ang prayer pala, mga kapatid, ito po ang way natin sa ating Panginoon para makalapit tayo sa Kanya. Di ba po, mga kapatid, iniisip natin na kapag may kaibigan tayo, mga kapatid, di ba po, madali lang magkaroon ng relationship agad, lalo na kapag madaldal tayo, mga kapatid. Madali tayong makakuha, magkaroon ng kaibigan kasi nakikipag-communicate tayo dahil sa pakikipag-usap sa Kanya. And ganun din po sa ating mga prayer, mga kapatid. Kapag tayo po ay nanalangin, kinakausap po natin ang ating Panginoon. At kapag tayo po kinakausap natin ang ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng relationship sa Kanya. Amen. So, praise the Lord. So, kung isipin natin, mga kapatid, kung may kaibigan tayo, pero kinakausap lang natin siya kapag may kailangan tayo. So, anong klaseng relasyon po kaya yun ng mga kapatid? So, wala pong relasyon doon na makikita natin kasi hindi naman po natin siya kinakausap araw-araw, kapag may kailangan lang ng mga kapatid. So, walang relationship po doon, mga kapatid. So, sa ating Panginoon, mga kapatid, ganun din po. Kapag tayo sa ating pananalangin, hindi tayo nananalangin, hindi po tayo nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. And sabi po sa Psalms 116 verse 2, sapagkat kanyang ikiniling ang kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. So, praise the Lord. Ito po ay sinabi ni King David, mga kapatid. Kilala po natin si King David. Amen. So, praise the Lord. Si King David, mga kapatid, ay tinatawag na malapit sa ating Panginoon. Yung pandinig niya, mga kapatid, ay laging ang pandinig ng ating Panginoon ay laging handa sa bawat prayer ng isang tao na lumalapit. Ganon din po si David, mga kapatid, na sabi po dyan, na siya'y tatawag sa ating Panginoon habang nabubuhay. Yes. So lahat tayo, mga kapatid, di ba po may buhay? And lahat tayo, mga kapatid, kung paanong si King David habang siya'y nabubuhay sa mundo na ito. Dahil alam naman natin na kanina, kagaya kanina, na ang buhay natin ay hindi po, minsan lang po ang ating buhay. And si David, mga kapatid, si King David, mga kapatid, habang siya'y nabubuhay, siya po ay patuloy na kinakausap niya ang ating Panginoon. Kaya kung paano, mga kapatid, na si King David ay tumatawag sa ating Panginoon, gayon din po tayo. So, take note po doon, mga kapatid, buong buhay niya pong inalay, buong buhay, praise the Lord.
Buong buhay niya pong inalay ang kanyang buhay para sa ating Panginoon. Kaya po siya tinawag na malapit sa ating Panginoon, gaya ng sabi ko po kanina. At tayo mga kapatid, sa ating mga buhay, anong klase po kaya tayo maaalala ng ating Panginoon sa ating buhay? Tayo po kaya yung mananalangin lang po kaya tayo kapag may kailangan lang? O mananalangin po tayo araw-araw dahil alam natin at kilala natin ang ating Panginoon na sa lahat ng ating pinagdadaanan, kaya niya itong sagutin. So praise the Lord mga kapatid. Para sa ating conclusion mga kapatid, no po, ang panalangin mga kapatid, hindi po kailangang mahaba. Hindi po kailangan yung malalim na English mga kapatid. Yung hindi po kailangan mga kapatid na mahaba na paulit-ulit lang na parang walang nangyayari mga kapatid. Yung paulit-ulit lang na gaya ng naririnig natin ng mga kapatid sa ibang reliyon ng mga kapatid. And makikita natin doon mga kapatid na walang saysay ng mga kapatid yung pananalangin. And sa ating panalangin mga kapatid, kausapin natin siya ng ating buong puso na Lord, pagod na ako, na Lord, natatakot na ako, Lord, hindi ko na kaya at susuko na ako. Sa ating mga panalangin mga kapatid, nakita natin yung tatlo na yon mga kapatid, kung ano po yung mga kapangyarihan ng prayer, ng power of prayer mga kapatid, na ito po ay nakadepende po tayo sa ating Panginoon. Amen. Na yung prayer mga kapatid, hindi po siya hindi po siya mga kapatid na mabalisa tayo mga kapatid, na inilalaan po natin yung balisa natin sa ating Panginoon. And yung pangatlo mga kapatid, na ang prayer ay relasyon natin sa ating Panginoon. So sa ating panalangin mga kapatid, huwag natin hintayin mga kapatid na yung problema, praise the Lord, huwag natin hintayin ang problema, na yung problema, yung dumating mga kapatid, bago po tayo lumapit. Gawin po natin itong araw-araw mga kapatid na alam natin na ang ating Panginoon ay hindi malayo, na handa siyang makinig anuman yung mga pinagdadaanan natin. And kapag tayo ay lumapit sa Kanya, handa siyang makinig, handa siyang magpakita ng himala sa bawat isa sa atin. So praise the Lord mga kapatid. At ayun lamang po mga kapatid. At nawa mga kapatid, na-remind po tayo mga kapatid na ang panalangin ay kailangan po natin mga kapatid. So praise the Lord at tinatawagan ko na po ang tagapanguna ng ating gawain.